sa GMA Super Radio Palawan. Ano umaga ho sa inyo? Hindi na ho masyadong malamig, ano ho? Hindi na ho kasi lamig nung mga nakalipas kong madaling araw. Dahil sabi ng Pag-asa, unti-unti na hong hihina ang amihan, mga kapuso. Muling babalik nung Sabado pero hindi sa darating na Sabado. Kung malamang itong 3 araw magkasunod, maalinsangan na panahon ang ating pong mararanasan. Pero unti-unti na hong humihina yung pong amihan. So asahan ho mga kapuso, yung pong maalinsangan na panahon, mainit at maalinsangan panahon sa mga susunod na araw. Habang papalapit na yung pong buwan ng Marso, mga kapuso, dahil Kwaresma na, kaya asahan ang mainit hong panahon. Handa nyo na ang inyong pong mga electric fan at ang inyong pong mga dispalinghadong aircon. Ngayon pong papalapit na tag-araw. Pero andyan pa rin ho ang Easterly at Shareline. Salubungan sa Shareline, salubungan ng mainit at malamig na hangin na magdudulot ho ng bugso-bugso pa rin hong pag-ulan. At ganun din ang Easterly. Mga kaibigan, sa ngalan po ng aking pong partner sa bahaging teknikal, Super Tulit Suiza. Sa production side, pansamantala kasama po natin si Super Wilmar Abrea. Kapag ating po makakasama sa ating pong paglipad, ngayong pong araw ho ng Martes, kapag hatid ho ng ating pong mga balita. Ako naman ho mga kaibigan, si Super Rodel Guzman, wala hong kinikilingan, walang pinoprotektahan. Labanan ho ang fake news, dapat totoo. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Nakaantabay pa rin ng publiko, mga kapuso, ang ating pong mga kababayan. Doon po sa pagtutok sa task force o task group nito pong PNP ay kaugnayan doon po sa insidente ng pagpatay kay Miss Joanna Infante. Nag-aabang pa rin ho ang ating pong mga kababayan, lalo na sa Mutsari na kung ano-ano mga lumalabas, mga kapuso. Mayroon ng mga lumalabas kung sino yung salarin. Sabi nga ng PNP, hindi ho galing ho sa kanila yon. Yan ho ay mga espekulasyon lang dahil lang ating pong dapat hong aniwalaan yung pong ilalabas ho ng ating pong mga otoridad. Dahil sila ho yung ating pong mga otoridad na dapat maglabas. Dahil sila nakatutok sa sa investigasyon na yan. Mga kapuso. Kaya doon nga sa kanilang panawagan, mga kapuso, mahigpit ho nilang binibigyan diin na ang pagpapalaganap ng hindi kumpirmadong impormasyon, kabilang ho yung pagbanggit o paglalantad ng mga pangalan, larawan, o anumang detalye ng mga sinasabing sangkot ng walang formal at legal na batayan, ay maaring magdulot ho ng kalituhan sa publiko, makakasagabal sa kasalukuyang investigasyon
at makakapinsala doon sa karapatan at reputasyon ng mga taong hindi pa napatutunayang may kasalanan. Ano ho? Meron ako silang persons of interest na masusing sinusubaybayan ng ating pong mga otoridad, mga kapuso. Doon po sa mga itinalagang tracker teams ng Puerto Princesa City Police Office, patuloy po yung pong kanilang masinsinang isinasagawang follow-up investigation at ganun din intelligence gathering at case build up upang matukoy ang mga tunay na sangkot at may hatid sa lalong madaling panahon ang hustisya, mga kapuso, sa biktima at sa kanyang pamilya. Sumaradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Antabayan ho natin, mga kapuso, harinawa hindi maidagdag doon po sa listahan ng mga hindi pa nare-resolbang kaso dito po sa Puerto Princesa. Magandang umaga kay Sir Rinald Brian Villagracia. Sabi niya, good morning, Super Odette. Magandang umaga rin ho sa inyo. Matagal-tagal kong hindi nakita ang pangalan ni Sir. Kaya pumunta si Sir. Kay Ma'am Maribel Solomon Viñas. Good morning. Belated happy 18th birthday kahapon kay Tricia Naval. Aral daw ng mabuti, sabi ni Ma'am Maribel Solomon Viñas. Sabi niya kay Tricia Naval. At kay Ma'am Priscilla Haranilia Bantog sa Avidra. Ganda umaga ho sa inyo, Ma'am. Kumusta na ang ating pong mga kababayan sa mga remote areas ng ating pong lungsod at ganun din sa ating pong lalawigan. DYSP Super Radio Balita. May kahapon na inabangan ho ng ating pong mga kapuso yung pong pagdinig yung po sa kaso ni dating Pangulong Digong Duterte na formal daw hong hihilingin ang kampo nito sa maestrado ng International Criminal Court na ibalik sa ang dating Pangulo sa mga Pilipino at sa kanyang pamilya. Super sa balita. Sa pagharap ko ni ang kanyang Defense Counsel Nicholas Kaufman, pagharap nito sa hukuman, inilatag ni Kaufman ang mga magiging susunod na hakbang ng kanilang kupunan, unang kanilang kampo, bilang depensa ng dating punong ehekutibo. Kanyang apila sa korte, binansagan pa ng abogado si Duterte bilang Tatay Digong at ginamit yung mariing panawagan na give him back to his family. Sabi ho ni Kaufman. Layunin ho ng naturang manifestasyon na ipaabot ho sa ICC ang sentimiento ng mga taga-suporta at pamilya ng dating Pangulo na maibalik ho sa Pilipinas. Ang hakbang na ito, mga kapuso, ay depensa sunod na nagpapatuloy ng pagdinig at paglalatag ng ebidensya ng ICC kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa madugong drug war ng nakalipas na administrasyon. DYSP Super Radio Balita. Punta na ho natin, mga kaibigan, yung pong mga nakalinyada ho natin mga balita. Super Radio Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita.
Ngayon pong araw ho ng Martes sa ating pong balita sa Super Balita sa 909 numero 1. Magsasagawa ng validation ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD sa napaulat na manoy sightings ng buhaya sa Barangay Siksikan. Sa panayam kay Ginoong Jovic Fabilio, tagapagsalita ng PCSD, inihahanda na mano nila ang grupo na magsasagawa ng validation sa lugar. Nakipag-ugnay na rin mano sila sa DNR, PWRCC para samahan ang PCSD sa gagawing validation. Samantala, walang record na may buhaya sa Barangay Siksikan ayon kay Ginoong Fabilio. Sa kabila nito, anya hindi nga mano isinasantabi na lahat ng lugar na may mangrove na natural na tirahan ng buhaya ay maaring magkaroon nito. Kaya mahalaga ni Fabilio ang pagsasagawa ng validation para talaga masiguro na buhaya o ibang hayop ang nakita nakapagbigay o makapagbigay ng tamang impormasyon sa mga residente sa lugar. Wala tayong record na may buhaya dyan, no? Pero hindi rin natin isinasantabi na lahat naman ng areas na may mangrove, no? Natural na tirahan ng buhaya. Pwede mo magkaroon ng buhaya. Ngunit ito nga, kailangan natin siyang i-validate o tingnan para talagang masiguro natin kung buhaya nga yan o baka ibang hayop. Importante yung pag-validate. Nang sa gayon, makapagbigay tayo ng tamang impormasyon sa ating mga residente dyan sa area. Alas 5:24 na ho ng umaga. Payo naman ni Ginoong Fabilio sa mga malapit sa lugar na iwasan muna ang pumunta sa sinasabing pinagkakitaan ng buhaya na nakadubog sa tubig at kung maaari man ay gumamit ng bangka o gumamit ng mga tulay dahil hindi pa nga mano ito sigurado. Samantala sa nakita naman buhaya sa ilang pang lugar sa poblasyon ng lungsod nito mga nakalipas na panahon. Nakalipas na panahon katulad sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, ani Fabilio posibleng napadpad lang ito sa lugar. Maging sa San Jose, mga kapuso, di rin nga mano matiyak baka may nag-aalaga ng buhaya na siyang tinitingnan pa rin bagay kung saan nga ang mga ito nanggaling. Ay iwasan mo nang gumala o pumunta ron sa area ng nakalubog sa tubig. Kung pwede, nakabangka tayo o gumamit ng mga tulay-tulay. Kasi mahirap talaga na hindi pa tayo sigurado. At yun yung ating mga precautionary measures na gawin. Malamang napadpad lang yun eh. Kung maalala mo, meron din ang atang nakita nung last year sa San Jose. Hindi rin natin malaman. Baka iba natin mga kababayan kaalaga rin siguro ng buhaya. No? Meron nga tayo nakita dyan sa may tinigiba noon, naalala ko eh. Pero patay na siya, mali pa. So, yan yung mga tinitingnan pa natin bagay kung saan sila talaga nang gagaling, no? Mga kapuso, si Ginoong Jovic Fabilio, ang tagapagsalita ng PCSD. Superadio, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Kahapon ho mga kapuso, nagsimula na ho kanilang validation. Yan po sa lugar mga kaibigan. Antabayanan ho natin kung ano po yung magiging rekomendasyon ng PCSD mga kapuso doon po sa kanilang ginagawang validation. Dahil kung meron man, abay kailangan extraction. Kailangan alisin, ano ho, at mayroon pa bang mga kasama yan? So kung mayroon nakita pihado, maliit pa, pihadong mayroon pong mga kasama, ano ho, doon po sa lugar. Samantala mga kaibigan, punta na ho natin ang ating pong sports update. Super Radio Sports Update. Ihahatid ho sa atin ni Super June Vicer Bantaculo. Para po sa ating pong sports update, Super June, paso.
Sasagupa muli ang alamat ng boxing sa Pilipinas na si Manny Pacquiao sa April 18, 2026. Makakalaban ng 8 Division World Champion na si Pacquiao ang dating Junior Welterweight World Champion na si Ruslan Provodnikov sa Las Vegas. Kinumpirma mismo ni Pacquiao ang laban niya na siya kanyang pangalawang laban simula nang bumalik mula sa 4 na taong pagriritiro nakaraang taon. Huling lumaban ng 47 anyos na si Pacquiao noong Hulyo nang tinapos niya ang mahabang pahinga sa pamamagitan ng majority draw laban sa WBC welterweight champion na si Mario Barrios. Si Pacquiao ay may professional record na 62 wins, 8 talo at 3 tabla mula sa 73 laban. Meron naman itong 39 na panalo sa pamagitan ng knockout. Bit-bit naman ni Provodnikov ang 25 panalo, 5 talo at meron itong 10 knockouts. At yan ating balitang sports. Ako si June Viser Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super Radio Sports Update. Maraming salamat, Super June Viser Bantaculo. Mga kapuso, muling sumainyo ang isa pahong edisyon ng ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 1. At inyo po ang tabayan ng mga kaibigan ng mas mainit hong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Susunod na, mga kapuso. Super sa Balita. Super sa Balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga kapuso ang ating pong mga balita sa Super Balita sa 909 numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ayon ho sa Pag-asa, Bantay Panahon. easterlies ang makaapekto at shareline sa ilang bahagi ng ating pong bansa. At unti-unti na rin hihina ang amihan at posibleng makaranas ng mga mahinang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang Sulu, Basilan at lalawigan ng Palawan. Bantay Panahon. Samantalang buong Visayas, Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ng dahil ho sa easterlies. Ang silangang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng katamtaman hanggang malakas na hangin. Mula silangan hanggang hilagan silangan na may katamtaman hanggang maalon na karagatan. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang alon sa karagatan. Bantay Panahon. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Alas 5:44 na ho ng umaga. Super sa Balita. Super sa Balita. Samantala si Bapag balita, usapin ng West Philippine Sea kasama na sa ituturo sa mga paaralan sa susunod na taong panuruan. Ayon ho kay Commodore Tariela. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan si Super June Viser Bantaculo. Para po sa detalye ng balita,
Paso! Buong suporta ng Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara na isama ang usapin ng West Philippine Sea sa edukasyon ng mga kabataan sa bansa ayon sa Philippine Coast Guard. Sa panayam kay Coast Guard Commodore J. Tariela ang tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea, sa katunayan ay sisimula na sa darating na taong panuruan ang rollout sa bagong kurikulum para sa 4th grade, 6th grade at 10th grade kasama ang issue ng West Philippine Sea. Bukod rito, may nilikha na ring comic book project ang National Task Force for the West Philippine Sea, katuwang iba pang ahensya kabilang ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice, kung saan ito ang kinikilalang reference sa pagtuturo sa mga bata sa WPS. Samantala ayon pa kay Tariela, bagaman sapat na ang mga ganitong hakbang ay bukas sila sa anumang rekomendasyon mula sa mga senador at kongresista na ma-institutionalized ang West Philippine Sea bilang bahagi ng pagtuturo sa mga elementary at secondary students. Ibig sabihin kapag naisa batas ito ay kahit sino pa ang maging pangulo sa taong 2028 ay tiyak na maging parte ito ng edukasyon at ang susunod na henerasyon ay naiintindihan ang pinaglalaban ng bansa sa nasabing karagatan. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Super sa balita! Super sa balita! Alas 5:47 na ho ng umaga. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. DYSB Super Radio. Super Radio Balita. Balita. Sa kaugnay na balita, Commodore Tariela tiniyak na may ginagawang hakbang ang pamahalaan sa pangamba ng mga Palawenyo sa pagbagsak ng mga debris mula sa rocket ng China. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan. Muling bumabalik si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Paso! Gumagawa na ng mga hakbang ang pamalaan sa napapadalas na pagbagsak ng mga bahagi ng mga inilulunsad na rocket ng China sa Palawan at Puerto Princesa. Ayon kay Coast Guard Commodore J. Tariela ang tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea, na italakay na ito sa National Task Force for the West Philippine Sea, kung saan nasa kamay na ng Department of Foreign Affairs at Department of Justice ang mga hakbang para sa paglalatag ng mga rekomendasyon para sa kaukulang aksyon. Sa panig ng Philippine Coast Guard, kaagad nilang nire-retrieve ang mga namamataang rocket debris sa mga karagatan at baybayin. Matatandang huling naglungsad ng rocket ang China noong Enero 19, 2026. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super sa balita. Super sa balita. Alas 5:48 na ho ng umaga. DYSP Super Radio. Super Radio Balita. Balita. Samantala mga kaibigan, si Bapang balita. Motorista patay sa bangga ng motorsiklo at van sa bayan ng Aborlan. Super Radio Police Report. Namihon natin ang detalye ng balitang yan, si Super Janet Calumbres. Meron po ang detalye ng balita. Paso! Patay ang isang 19 anyos na motorista matapos makabanggaan ang isang van sa kabaan ng National Highway ng Barangay Isauba sa bayan ng Aborlan, Palawan. Kinilala ang nasawi sa alias na Limuel, residente ng Barangay Siksikan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa investigasyon ng pulisya, minamaneho ni Limuel ang kanyang motorsiklo ng tangkain umano nito mag-overtake sa sinusundang sasakyan. Sa kasamaang palad, paparating naman ang isang Toyota Grand Hi-Ace na minamaneho naman ni alias Dan, 35 anyos, residente ng Barangay Poblasyon sa naturang munisipyo. Sa lakas ng banggaan, nagtamo ng matinding pinsala ang dalawang sasakyan habang agad namang responde ang Aborlan DRRMO at isinugod sa ospital ang rider at ang kanyang angkas, ngunit dineklarang dead on arrival ang biktima.
Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Abulan Municipal Police Station ng mga sangkot na sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon na. Ako si Kenneth Calomris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Alas 5:50 na ho ng umaga mga kapuso. Super sa balita. Super sa balita. Samantala, dalawang batang Palawa Leopard Cat nasagip sa Barangay Tagumpay sa Rojas, Palawan. Super Radio Local News. Lamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantacudo. Para ho sa detalye ng balita, paso! Nasagip ang dalawang batang Palawan Leopard Cat o mas kilala sa local name na Tamaral o Maral na may habang 8 at 7 pulgada sa Barangay Tagumpay, Rojas, Palawan kahapon at agad tinurn over sa Palawan Council for Sustainable Development. Sa ulat ng Mendro Rojas na alarm ang mga residente sa tahol ng kanilang alagang aso. Nang puntahan nila ito ay nakita nilang tinataholan nito ang isang adult na Tamaral. Pagkatapos ay napag-alaman nilang mayroon 2 kuting sa gilid kaya't agad nilang kinuha mga ito upang ma-secure mula sa posibleng pag-atake ng aso. Kaagad sinuri ng PCSD rescuers ang kuting at napag-alamang nasa mabuting kalagayan ng mga ito kaya agad dinala sa PCSD DMD North Rojas para sa maayos na pangangalaga at monitoring. Base sa PCSD Resolution 23-967, ang Palawan Leopard Cat ay kabilang sa listahan ng mga buhay ilang na nanganganib ng maubos ang lahi at mahigpit na pinoprotektahan ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources and Protection Act of 2001. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super sa balita. Super sa balita. Alas 5:52 na ho ng umaga mga kapuso. DYSB Super Radio. Super Radio Balita. Kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Balikan ho natin si Super Kenneth Calomres. City Fire Station nakapagtala na ng 8 kaso ng sunog dito po sa lungsod ngayong taon. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Super Kenneth Calomres sa detalye ng balita. Paso! Aabot na sa 8 structural fire ang naitatala ng City Fire Station sa lungsod ng Puerto Princesa sa unang 2 buwan ng taong 2026. Ang mga ito ay nangyari sa Barangay Bagong Silang, Barangay Bagong Sikat, Barangay Santa Monica, Barangay Tagburos at Barangay Santa Lourdes. Isa umano sa mga posibleng sanhi ng sunog ay mga problema sa kuryente o electrical problems. Ayon kay Fire Officer 3 Raymond Notriliano, tagapagsalita ng City Fire, kabilang dito ang sira o lumang mga wiring, overloaded circuits, mga defective appliances at improvised wiring na maaring magdulot ng sparks at sunog. Ayon sa City Fire Station, mahalaga ang regular na inspeksyon at maayos na pag-install ng mga electrical systems upang maiwasan ng sunog. Sa sunod-sunod naman na grass fire, nakikipag-ugnayan na sila sa mga barangay upang maabisuhan ang mga may-ari ng malalawak at madamong lote. Pinapayuhan din ng lahat na magsagawa ng regular na paglilinis at iwasan ang pagsusunog ng basura o damo, lalo na kung malapit ito sa mga kabayan upang maiwasan ang pagkalat ng apoy. Ako si Kenneth Calomris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Alas 5:54 na ho ng umaga. DYSB Super Radio. Super Radio Balita. Samantala si Bapag Balita. Formal nang inilipat sa pwesto si Civil Aviation Area Manager Muhammad Naga Israskal ng CAP Center 4 sa gitna ng investigasyon sa pamamaslang kay Acting Airport Manager Joanna Honson Infante
noong Miyerkules sa Pebrero 18 o Pebrero 18, 2026 at ay sinilabas na Authority Order number 70-2026 at 71-2026 na pirmado ni Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Raul Del Rosario. Inilipat si Rascal sa Office of the Deputy Director General for Operations sa main office ng CAAP, epektibo noong Pebrero 21, 2026. Magsisilbi ng mga bagong airport manager ng Puerto Princesa International Airport. Ito pong si Christopher Enriquez mula sa San Jose Airport. Habang itinalaga naman na Civil Aviation Area Manager Center 3, ito pong si Glenn D. Tripolca. Ilang bagong Civil Aviation Area Manager ng Center 4 na sumasaklaw sa mga paliparan sa Palawan. Samantala, kabilang din sa mga inilipat mula sa CAAP. Mula sa CAAP Palawan, sina Attorney Mark Anthony Garaes at Aviation Services Safety Officer Osilito Arzata. Nakapainilipat sa Area Center 6 sa lalawigan ng Iloilo. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alas 5:56 na ho ng umaga. DYSB Super Radio. Super Radio. Balita. Samantala, si Mapang balita, nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development Field Office Mimaropa ng Emergency Cash Transfer o ACTP out para sa mga tourism workers sa bayan ng San Vicente, Palawan. Sa Barangay Port Barton, may kabuang 7 benepisyaryo ang nakatanggap ng tulong. Layunin ng ACT na matugunan ang agarang pangangailangan ng mga tourism workers na naapektuhan ng kalamidad at masuportahan ang kanilang kabuhayan. Ang pamahagi ng ACT alinsunod sa direktiba ng Pangulo na tiyaking mabilis, maayos at may malasakit ang paghahati ng tulong sa bawat pamilyang Pilipino. Matatandaan nito na kalipas na linggo ay nakatanggap na rin ng ayuda ang mga tourism workers mula sa bayan ng El Nido at Linapacan. Ang mga benepisyari tumanggap ng tigsa 10,000 piso bilang tugon ng gobyerno upang makabangon sa kanilang pagkakanugmok matapos mapinsala ng bagyong Tino. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alas 5:58 na ho ng umaga. Super sa balita. Super sa balita. Dahil sa patuloy na pagsusulong ng Sustainable Urban Growth sa lungsod ng Puerto Princesa, nakakolekta ang building office ng siyudad na humigit kumulang 44.6 million pesos sa ikalawang semestre ng nakalipas na taon. Sa ulat na inilabas ng tanggapan sa kanilang semi-annual report, maabot sa 44,651,556.81 ang kanilang nakolekta mula sa iba't ibang bayarin gaya ng Certificates of Occupancy, Building Permit, Electrical Service Connections, Annual Building Inspection, Fencing at Signage Permits. Ang tanggapan ng city building officials ay nakatuon sa regulatory inspection, zoning and land use at technical at administrative services upang mamonitor mga kapuso at masubaybayan ang mga binabantayang istruktura ugnay sa patuloy na paglago at kaunlaran ng lungsod. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Magandang umaga sa mga kapuso po natin. Yan po sa Tubataha. At ganun din sa mga taga-Baltan. Magandang umaga ho. Ganun din kay Ginoong Mando Lucena.
Saglit lang ho mga kapuso, magko-commercial lang ho kami. Huwag ho kayong aalis, babalik pa rin po ang ating pong mga balita. Balikan ho natin ang ating pong mga balita. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Sa panayam ng Superradyo kay Punong Barangay Balbino Bob Parangue, nag-barangay siksikan dito sa lungsod. Kaugnay sa Manoy Buaya na nakita sa bahagi ng Golden Valley na unang namataan sa lugar nito nakalipas na linggo. At muli nakita ng mga residente na nakunan pa ng litrato. Kaniya dapat makuha naturang buhaya at mailagay sa tamang paglalagyan nito dahil delikado ito kapag lumaki sa lugar, mga kapuso. Yes po, ay talagang totoo. Yun ayon sa video na ipinadala sa akin noong nakarang araw. Opo. Para sa akin lang, dapat mahuli ito at mailagay sa tama kasi pag lumaki ito ng gusto ay mas delikado, mas peligro yung aking mga kabarangay na nakatira sa tabing ilog. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan, agatinig ni Punong Barangay Bob Parangue ng Barangay Siksikan. Super sa balita. Super sa balita. Samantala sa kaugnay na balita, kung saan sa tingin ni Punong Barangay Parangue, hindi lamang ito nag-iisa sa lugar dahil sa lawak nito at maaring may pugad na pinanggalingan. Kaya nung napisang itlog, ay kumalat na ang mga kasama nito sa lugar. Yes po, para sa akin hindi lang isa yan kasi sa lawak ba naman ng area o sa magagaling yan kundi doon sa kung saang pugad siya, nagitlog, hatch na siya, so siyempre kakalat na yan, baka may mga kasama pa yan. Hindi lang yung isa yan. Oo, baka may, siyempre may kapartner yan dyan. Oo, sa lawak, ano? Mga ilang, ano ba yan? Mga ilang kilometro yung coastal area natin at Bakawanan. Diyan po sa Siksikan, Kap. Mismo sa siguro mga 50 meters galing dito sa may relocation site, ilog na yun. Malapit lang yun more than 50 meters lang. DYSB Super Radyo. Super Radyo. Balita. Natural, talagang baka may nanay, may tatay. Yung buhaya na yan, dyan po sa Barangay Siksikan. Kaya nababahala na rin si Punong Barangay Bob Parangue, mga kapuso. Super sa balita. Super sa balita. Kaya patuloy ang kanyang paalala sa kanyang mga kabarangay na huwag muna maligo sa tabing ilog. Aging sa mga manging isda ay mag-ingat din sa lugar. As usual, yun pa rin ang ating paalala sa ating mga kabarangay na wag mo na kayong wala mo nang maliligo sa tabing ilog. So, gayun din sa ating mga fisherman, mag-ingat. Dapat talaga sa iwasan mo na yung paglusong kasi unang-una may kalabuan yung tubig. So, hindi natin nakikita kung nasa ilalim ba siya or wala. Ito, nasa may Golden Valley pa ito, area, sa may Purok Bakawan. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni Punong Barangay Balbino Bob Parangue ng Barangay Siksikan dito sa lungsod. DYSB Super Radyo. Super Radyo. Balita. Naniniwala na ako sa binabanggit ni Sir Jovic Fabilio. Papunta, di ba, nung noon sa kanyang sa panayam ng Super Radio sa kanya, papunta na ng, ng lungsod at norte yung buhaya. Ayan, diyan na nga sa Barangay Siksikan. Bagay, mas nauna dun sa Barangay San Jose
Pero yun ho'y tinitingnan pa rin ho ng ating pong PCSD. Baka nakalpas lang. Mayroon lang ho nag-aalaga ho ng buhaya. At ganun din dyan po sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Mga kapuso, ang tamang oras sa Pilipinas, 11 minuto na makalipas po ang 6:00 po ng umaga. Superradyo Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, nangangamba ang chairman ng Committee on Energy sa Sangguniang Panlalawigan ng Palawan na si board member Ryan Maminta na baka maging sanhi pa ng pagkakaroon muli ng Emergency Power Supply Agreement ang hindi pa rin ay bibigay na 41 megawatt power supply agreement na pinirmahan ng Palawan Electric Cooperative o PALECO at itong Siquijor Power Corporation o SIPCOR noon pang 2022-2023. Sinabi ng bukal sa Superradyo na pinag-aalala nito na baka mauwi na naman sa emergency power supply agreement na walang subsidiya. Sa pag-uusisa ng bukal sa ipinatawag nitong committee meeting ng Committee on Energy na tuklasan ni Maminta na tila hindi umano nagkakaintindihan ng ERC at itong SIPCOR dahil nais ng ERC na tapusin ang konstruksyon ng planta para makapagsimula na ng commercial operation ng SIPCOR. Subalit naghihintay naman umano ng finalization sa approval ng PSA at mabigyan ng provisional authority ang electric company. 41 megawatts power supply agreement na dapat na pinirmahan noong 2022 at 2023 ng SIPCOR at ng PALECO pero hindi pa nadideliver hanggang ngayon. Alala tayo na baka pagdating ng mga susunod na mga araw ay maging sanhi yan ng emergency power supply na naman na walang subsidiya galing sa gobyerno o sa UCMA na tinatawag. Hinihintay natin na sagot ay mukhang luminaw na rin kahapon sapagkat nabanggit ng Energy Regulatory Commission na dapat talagang matapos na sana ng SIPCOR yung planta nila para magkaroon na sila ng commercial operation. Ang problema, ito palang SIPCOR naghihintay ng finalization ng approval ng kanilang power supply agreement at bigyan sila ng tinatawag na provisional authority o final decision doon sa kanilang application para makapagsimula sila ng construction, makapagsimula sila ng paggawa ng kanilang planta. So hindi nagkakaintindihan. Super sa balita. Super sa balita. 14 na minuto na mga kapuso makalipas pang 6:00 po ng umaga. Superradyo Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Dahil nga may kalituhan ayon kay board member Maminta, hanggat hindi ito nare-resolba ay baka umabot sa punto na magkulang ang supply ng kuryente. Kaugnay nito hiniling ng bukal sa mga may kinalaman sa bagay nito na mag-usap-usap na at magtakda ng konkretong panahon kung kailan ito matatapos. Dahil may kalituhan, hanggat hindi na-resolve yan, ay baka pumaimbulog tayo sa punto na kapag hindi nila nagawala kaagad yan, magkukulang tayo ng supply natin. Kulang tayo ng power generated para magamit ng PALECO for purposes of distribution at purposes ng electrification sa main grid natin. Kaya araw ng Martes, February 24, humiling tayo na mag-usap-usap sila at magsapinal sila ng mga usapan at maglagay ng timeline, maglagay ng konkretong panahon kung kailan matatapos ito. Kasi kung walang konkretong panahon na matatapos ito, ay manatiling nakabitin tayo. At pag nakabitin tayo, alam mo naman, baka umabot sa punto na kulang yung supply sa grid. Magkaroon na naman ng emergency power supply agreement, emergency procurement ng kuryente. Ang papasan na naman yan ay yung mga member consumer owners. Super sa balita. Super sa balita. Inasahon natin na mapag-uusapan na yan ngayong araw para marisolba na ho yung problema mga kapuso. Dahil kung sakasakali, abay karagdagang perhuisyo na naman yan sa mga miyembro konsumidores ho ng PALECO. Superradyo Puerto Princesa DYSB.
SB. Ito ang balita. Posible naman umano magkaroon ito ng epekto sa supply ng kuryente pagdating ng panahon ng tag-init. Ayon kay Board Member Maminta, base sa naging pahayag ni Paleco General Manager Res Contrivida, ay maaaring magkaroon ito ng konting epekto at maging manipis ang supply ng kuryente ng dahil sa tag-init. Sa harap nito, sinabi ni Maminta kung sakali man ay magiging reserve lamang ito at magkaroon man ng EPSA, ay magiging maliit na bahagi lamang umano ito ng supply na tatakbo sa main grid. Inanong natin si Manager Contribida kung makaka-apekto. Ang sabi niya, Board, baka mayroong konti. Sa exposure ng Paleco pagdating doon sa supply, kasi summer, baka magnipis yung supply. Pero ang gagawin naman ay reserve lang siya. Ibig sabihin, kung hindi kailangan gamitin, hindi dispatch sa grid. So kung magkakaroon ng EPSA, maliit na bahagi lang at hindi naman siguro malaking bahagi ng supply sa grid natin. DYSP Super Radio. Super Radio Balita. 17 minuto na mga kapuso, makalipas pang alas 6 po ng umaga. Super Radio Puerto Princesa. DYSP. Ito ang balita. Pinasisilip din nga manon ng bukal sa ERC at Paleco kung wala bang po pwedeng ipataw sa kumpanya dahil sa kabiguan nito na maghatid ng supply ng kuryente. Maging ang timeline na dapat ding mabatid umano dahil sa tagal ay wala pa rin hong nangyayari. Ani Maminta kung naibigay umano ng kumpanya ang kuryente noong 2022-2023, hindi umano natin naranasan ang IPSA mula sa 2023 hanggang 2025. Iyon nga ang pinapa-check natin sa ERC at sa Paleco sapagkat may deliverables May kailangan i-deliver. So, ano bang timeline? 7 taon na itong pinag-uusapan 2019 pa, nagkaroon na ng kasukasuan, arbitration, hanggang nagkasundo sila tapos na-finalize yung PSA noong 2022 at 2023. Magtatatlong taon na naman, wala pa rin nangyayari. 43 megawatts, malaking bagay yon. Kung na-deliver nila yan noong 2022, 2023, hindi tayo mag-aabot doon sa EPSA na naranasan natin noong 2023 hanggang 2025. Super sa balita. Super sa balita. Dapat lang kung mayroon pong pagkukulang, di ba? Kahit nga sa mga kontraktor natin, pag mayroon pong pagkukulang, may kaukulang penalty. Dito, mantakin nyo, 7 taon, 2022, 2023, wala akong nangyari. Hindi ho na-serve nito pong SIPCOR yung dapat niyang ibigay na kuryente sa Palawan. Dapat masilip ho ito ng ERC at ng Palawan Electric Cooperative. Managot ang dapat hong managot dito, no ho? May nagkalit-silitsi. Hindi tayo magkakaroon ng IPSA kung hindi ho nagkaroon po ng kapabayaan, kung natapos ka agad, naibigay ito pong SIPCOR na ito, yung pagsusupply ho ng kuryente sa Palawan. Mga kapuso, tayo ho'y nakikipag-ugnayan na sa ating pong pag-asa. By March 3, mayroon pong lunar eclipse. Ano ho? Mangyayari ho yan sa pasado alas 7 ho ng umaga, gabi. Sanay tayo sa umaga. Nasa linya na ba ang pag-asa? Si Sir Ali Losok ang ating pong makakaugnayan. Update muna ho tayo mga kapuso. Lagay ng ating pong panahon. Ngayon pong araw po ng Martes. Bantay panahon. Si Sir Allen, nasa linya ho natin. Sir Allen, magandang umaga po. Pasok! Yes, magandang umaga po, Sir Rodel. Ganun din sa mga tagapakinig ng inyong programa.
Sa ngayon nga po, weather system na umiilaw sa ating bansa. Apektado po tayo ng easterlies at dulot niya po ng easterlies kasama po ng Zamboanga Peninsula, ng Basilan, Palawan at ang Tawi-Tawi po ay makakaranas ngayong araw na medyo maunat na kalamitan na may mga inaasahan po tayong medyo kalat-kalat na pagulan at may mga pagkulog at pagsindak po yan dulang po yan. Umaga nga po, may mga naitala na po tayo na pagkulog at pagkidlat. More on dito nga po yan sa may karagatan sa east ng Puerto Princesa. Ganun din po yan dito sa may west ng Cagayan City po. May mga pagkulog at pagkidlat na po yan dyan. Medyo may makapal po tayong approaching na kaulapan within sa east po ng Central Palawan. Sumbok po yan, papunta yan dito sa puntod ng Puerto Princesa na may mga dala po ng mga bagong pagulan at mga pagtulog at pagkidlat. Yun nga po asahan natin dahil may service po tayo ngayon. Makaka-apekto po sa atin dahil mga thunderstorm activity po, mga inaasahan po natin dito sa lalawigan na sunod. Ating hangin po ay magiging moderate po kapag para pasinis niya na magigaling pa rin po yan sa direksyon ng northeast hanggang east. At mga pagkaidaras po natin ay moderate pa rin po pag-aling yan. At inabot ang temperatura po ngayong araw, expect po natin magkakaroon yan sa palitan ng 25 hanggang 30 degrees Celsius. Medyo ngayong madaling araw nga po, medyo mataas po yung temperatura na ating naitala. Pinakamababa po ngayong madaling araw ay hanggang 25.8 degrees Celsius po yung ating naitala. At medyo mataas po yan compared po sa mga nakarang araw na medyo may palo pa po yung ating hangin-hangin. Samantalang ating araw po, maganap na ulap po tayo at pero pa rin po natin na ating araw ay sikat, mamayang ngayong umaga po, maganap na 6:21 a.m. at nakatulog po pa rin mamayang hapon, maganap na sa east, 14 ng hapon. At asahan po natin na ating high tide and low tide po. High tide po tayo ngayong madaling araw. Low tide naman po tayo ngayong umaga. Around 6:45 a.m. po yung peak ng low tide po natin. Samantalang mamayang hapon po ulit ang high tide po natin. Around 2:38 p.m. May taas po yan na 1.6 meters. Samantalang low tide po tayo bago magating gabi mamaya. At yung po, asahan na po natin mga isolated na thunderstorm po at mga dito pagulan po, ulit po yan ang service po natin at mga nakawal thunderstorm. Magdala po ng mga medyo pananggalang sa ulan dahil may mga inasahan po tayo sa buhos ng dagyang pagulan ngayong araw. Wala naman po tayong nakikitang major na mga system na pwede pong magpaulan ng mga lawakan dito sa Pilipinas, ganun din po dito sa lalawigan ng Palawan at ito po yung direktor nagulat ng panahon galing po sa Pag-asa Station. So, Sir Allen, hihina na ba yung amihan? Sa ngayon po, medyo humina na po yung amihan po natin. Kaya kung mapansin po natin, ay medyo nakabuelo po yung ating mga kaulapan. Nagpailas po ng medyo makapal. At medyo mahina po yung ating pag-ihip ng hangin ngayong madaling araw nga po. Dahil yung paggalaw po ng high pressure po natin within dito sa Central China ay medyo tumaas po yan at nga po ang hangin natin na easterly wind natin ay medyo nakabuelo po yan kaya easterly wind po yung makakapekto sa Pilipinas, ganoon din po sa lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan dahil nga po sa paggalaw pataas nitong high pressure at yung pagbawas po ng epekto nitong amihan o yung northeast monsoon po natin dito sa bansa po ng Pilipinas. More on, affected na po ngayong araw ng northeast monsoon natin. More on dito po yan sa may extreme weather dito. Pero ganun pa rin po, medyo may taas pa rin po ng bahagya yung pag-alon ng ating mga karagatan yung sa nakapalilog po natin na lalawigan at lungsod. Sa kalating net po pa rin po yung expect natin ng mga pagtaas at pag-alon. Ano yan, sir? Indikasyon na ba na tuluyan na mawawala ang ating amihan, Sir Allen? Ayun po, inantay nga po natin yung pagbitaw na nitong
ang amihan po natin sa pagdaan na po sa Pilipinas po. Expectan po natin na yung i-service po natin ay noon na po yung mga cases na sa atin sa mga musulog po na araw. Kaya pag nawala po na lumusan yung epekto po ng yung pag-ihi po ng amihan po, yung Northeast Muslim po natin, nawala po yung epekto niya dito sa Pilipinas po. Asahan po natin na papalit nga po yung service natin at mga thunderstorm activity po, mga makalayang thunderstorm po natin. At pwedeng magbigay pa rin ng mga bago pa po natin. Makulimlim yung pampawirin ng Puerto Princesa. Ito ba may naasahan ba tayong pag-ulan ngayong umaga, Sir Allen? Opo, pero Del, expect po nga natin may mga sabihan pag-ulan na tayo na yung nga po, sabi ko kanina, may approaching po tayo na sa kapal na kulapan, even sa may Sulusip po yan, dito po yan sa east ng Palawan, at lalo na po sa east ng Puerto Princesa. Ganun din nga po dito sa may west naman po ng Cagayan City po natin, may side acting po yan ng mga nakakapal na kaulatan. At eventually po ay may mga thunderstorm activity po yan na idulot, lalo na kaninang ngayong umaga, itong madaling araw na natin. May mga recording na po tayo na pagtulog at pagkidlat at eventually po may mga pagbuhos na yan ng ulan dito sa karagatan sa east po ng Puerto Princesa. Ganun po yan dito, medyo makapal na po yung kaulapan approaching ng Rojas, itong baba po ng Araceli po natin. Ganun din po sa may itong Maralo, sa may mainland po ay medyo makapal na pa yan ang kaulapan. Approaching din po yan yung kaulapan na yan papunta dito sa San Vicente. At itong medyo malawak na konti po na bagya yung mga kaulapan natin na possible po na magbigay ng pag-ulan po yan. Ito hanggang dito po yan sa may part ng Quezon, Nara, meron na rin po tayong mga makakapal na kaulapan dyan. Ganun din po lalo na yung afforded po natin. Kaya expect po natin na may mga pag-ulan po yan tayong pwedeng maranasan. At yun din po, yung itong southern Palawan po natin, medyo makakaranas din po yan, lalo-lalo na nga po itong Malabak area po natin. Dahil yung convergence pa rin po ng hangin ay medyo malakas pa rin po dyan, kaya yung pagkaka-pile up po ng mga kaulapan ay mataas po yung posibilidad at magbigay ng mga gagyang pagulan din po dito sa may Malabak area, sa Matarata area po natin. Okay. Maraming salamat, Sir Allen, sa inyo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Maraming salamat po. Bantay Panahon! Mga kaibigan, si Sir Allen Losok nag-DOST Pag-asa Station dito po sa Puerto Princesa at sa lalawigan po ng Palawan. Maraming salamat, Sir Allen, at ganun din sa inyo pong mga kasamahan. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman ngayon pong araw ho ng Martes. Pebrero 24, 2026. Kami ang inyong sandigan ng katotohanan. Ako po ang inyong kapuso, Super Rodel Guzman. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, buong puso kami para sa Pilipino. Maraming salamat ho sa inyong pong pakikinig. Ito ang Super Balita sa Umaga numero 2. Labanan ng fake news, dapat totoo. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita.